China, nagpapakalat ng fake news na papatalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos dahil kasi to sa korupsyon sa flood control. Pinangungunahan daw ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang kudita at hihikayatin ni EP Chief Browner ang iba pang matataas na general para sumama sa pag-aaklas. Malaking kasinungalingan daw yan. Tinawag din to ng AFPing malisyoso at kasuklam-suklam na fake news ng China. Layunin daw nitong pabagsakin si PBBM sa pagka-presidente. At sinong papalit sa pagkapangulo? Di si Vice President Sara Duterte, pro-China, pabor na pabor sa mga Chinese. Tingin ni Secretary Gibo, plano talaga to ng China sirain si PBBM. Idinadawit ang Pangulo sa korupsyon dahil kay Martin Romualdez. Pero kung dawit nga si PBBM sa korupsyon at sinisiraan, di sana in the first place hindi isinawalat ng Pangulo ang maanumalyang flood control scam. I'm furious about it. Just like the President, kaya nga dun sa panguna niya, dun sa speech niya, mahiya na kayo. Now, hindi naman niya mai-pinpoint for reasons of, he really wants to see a prosecution and somebody to be made accountable. And for those who are trying to evade the investigative process, umuwi na kayo, harapin nyo ang kaso. That is why, nakakagalit, bagamat nakakagalit, no? Alam na natin yun. What we want to see is matranslate itong mga investigasyon sa ebidensya para may mapatawan ng karampatang parusa. Because the credibility of this investigation is a litmus test for all our institutions. At dito umaasa ang taong bayan. Nagsalita rin ng Malacanang Palace sa issue ng pagpapatalsik. Kung kasama daw ang Pangulong Marcos sa korupsyon, di sana hindi pinaunahan ng Pangulo ang pagsiwalat sa korupsyong to. Dapat na nahihimik siya. At saka bukas rin naman daw ang Pangulong Marcos sa investigasyon. Diba? Simpleng logic lang na kung si PBBM talaga ang mastermind ng korupsyon, di sana hindi niya pinapaimbestigahan. Dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa. Maliban lamang, sinasabi nga natin kung mayroong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. But how do you respond to statements that if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate, should he take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, naipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan sa paniniwalang yan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Kaya idon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unahang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit sa mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po nagsimula ito. Kayo, tingin nyo dawit ba talaga si PBBM sa flood control issue o sinisiraan lang siya ng China? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.